Anyway, ito naturingan ng mga artista, naturingan ng mga sikat, hindi pa gamitin yung kanilang mga bunbunan. Simpleng pag-aanalisa, hindi pa ginagawa. Alisin ko na ito mga bossing. Ano? Ngayon, nasaan na tayo? Eto ha, para din to sa mga DDS. Yung paulit-ulit na nananalangin na sana daw matigok na. Sino po? Si Boying Remulla. Sorry. Mukhang malayo pa yung panalangin ninyo. Alam nyo kung sino? Yung sa tingin ko na mas malapit doon sa pagpantay ng paa. Alam nyo kung sino ang sa tingin ko na mas malapit ng ikahon? Alam nyo kung sino sa tingin ko ang malapit mag 6 feet kumbaga 6 feet underground na? Meron akong kilala. No? Meron akong kilala at alam ko kilala din nung mga nandiyan na nanonood sa ating channel. Kasi si Boying Remulla mga bossing, nagsalaysay. Isinalaysay niya yung mga eksperyensya niya nung habang siya ay 5 beses na mabypass ho. Sabi ni Joel Q ng Cereza Force. Si Bato, mali ka namang humula. No? Meron malapit na. Alam ng mga manonood kung sino. Si Ombudsman Remulla, mga boss chief amo sir, nagsalaysay siya, ikinwento niya, no? Yung talaga namang hirap ng dinanas niya nung 5 beses siyang mabypass. Ngayon, nung medyo makaka-recover na daw po siya from that bypass, na-diagnose naman daw po na meron siyang cancer sa dugo or tinatawag na leukemia. Aba, yung mga DDS, hanggang doon na lang po. No? Hanggang doon na lang. Hindi nga inintindi yung konteksto na sinasabi hindi nga inanalyze Hindi, kumbaga, wala lang, basa lang. Si Boying Remulla mamamatay na. Sige. Okay na. Ipanalangin ko mamatay na si Boying Remulla. Yung kinukwento ho doon, mga boss chief mo sir, matagal ng panahon 6 na buwan na yata mahigit yung kwento na yun. So sa madaling salita po, malapit nang gumaling at maayos yung mga ginagawa sa kanyang pagpapagaling. Basahin ko dito ha. Sabi dito, read, the Office of the Ombudsman issues clarification on Ombudsman Jesus Crispin Remulla's health. Yan, ito, public statement for immediate release. Kawawa naman mga DDS. Hindi na naman mangyayari yung kanilang pinapalalangin. Sabi dito, public statement for immediate release, October 26, 2025, upang linawin ang ilang pahayag na inilabas nang wala sa konteksto. Ang ombudsman ay nasa mabuting kalusugan at patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin ng buong sigla at dedikasyon. Ang ombudsman ay malaya na sa cancer, aray. Kasi gusto nila matigok na si ombudsman. Bakit to? Kasi mukhang dyan lahat isasampa yung kaso. Kay Sara Duterte, yung kay Bongo, isinampa na nga din. Di ba? Takot sila dyan kay Boying Remulla Sabi nga nung isa, yung pandakekok na attorney, ang sabi, pag si Boying Remulla, naku, patay tayong lahat dyan. Kasi alam nila, hindi yan. Kumbaga, hindi yan bias. Lahat ng gumawa ng pagnanakaw sa gobyerno, hahabulin ng ombudsman ngayon. Sabi ni Janelle Van der Hearst, mala-impyerno talaga ang pag-uugali ng mga DDS na yan. Katulad ng poon nila. Magtataka pa ba tayo? Di ba? Ganyan, yung mga Duterte, alam niyo naman kung ano lagi yung mga lumalabas sa mga bunganga niyan. Pagmumura, di ba? Patayan. Uulitin ko mga DDS Ang ombudsman ay nasa mabuting kalusugan at patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin ng buong sigla at dedikasyon. Ang ombudsman ay malaya na sa kanser at malaya na sa loob ng 1.5 taon. Siya rin, malaya na. Wala ng kanser.
mga DDS, ha? Siya rin ay nag-eehersisyo tuwing umaga bago pumasok sa opisina upang mapatatili ang malusog na pamumuhay. At alam nyo kung sino ang naging donor noong bone marrow o yung pinaka tinanim sa kanya na bone marrow? Anak niya. Match sila. Diba? Ang kanyang kamakailang pahayag tungkol sa kanyang kalusugan ay nasa past tense, nakalipas na dahil tumutukoy ito sa kanyang karanasan bago siya maupo bilang ombudsman. Kaya, sabi, doon sa iniidolo nyo ngayon, ha, na sinusuportahan nyo ngayon na si Joel Villanueva, hindi pa daw tapos ang ombudsman kay Joel Villanueva. O yan, yari kayo. Tinitiyak naman namin sa publiko na determinado ang ombudsman na papanagutin ang mga responsable sa isyong ito ng flood control at higit pa siyang nasa mabuting kalagayan upang gawin iyon. Ang kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay ay nagbigay ng kanyang determinasyon sa paninindigan. Wala na siyang dapat ikatakot at ipaglaban. At saka ho, mga bossing, kung ito pong si Ombudsman Remulla, like example, pagbigyan na natin yung mga DDS. No? Malapit na. Mas lalo kayo matakot kay Ombudsman. Bakit to? Wala ho eh. Ang iisipin na lang niya, ay naku, kailangan umayos ako ng buhay. Kailangan umakyat ako sa langit. O gagawin ko yung tama. No? Wala akong pakialam kung may masagasaan ako mga senador. Wala akong pakialam kung may masagasaan ako mga kongresista. Basta importante, gagawin ko yung tama. O mas lalo kayong matakot doon. Sabi ni Piwi, may nakulong na ba? Si Martires, wala pang napapakulong. Simula nung naupo si Martires. O ngayon ho, mga bossing, naalala nyo si Gutesa? Naalala nyo si Gutesa? Di ba hinahanap yun si Gutesa? Hanggang ngayon ho, hinahanap mga kababayan. Si Gutesa, yung inilabas ni Marcoleta bilang witness doon sa Blue Ribbon Committee at tatayo at magsasabi ng, ewan ko kung katotohanan ba yun kasi halata po na parang scripted lang eh. Halata ho na hindi siya yung nagsalita o hindi siya yung sumulat nung affidavit na yun linabas nila Marcoleta. Hanggang ngayon ho, hindi pa nakikita. Bakit ho? Hinahanap ni Senador Ping Lacson. Oo, pinapahanap ni Senador Ping Lacson. No? Chinek yung bahay o yung address na inilagay ni Gutesa doon. No? Sa ipinasa niya o isinumite niya na affidavit o papeles, no, na pagpapakilala o kung